Hello guys, ito nga pala yung anak ng kaibigan ko, anak ni Kuya Naka. So, taga rito sila sa Ipil guys, dito sa Agusan del Sur, dito sa Mindanao. So, dito sila kumukuha ng tubig. Noong una hindi ako naniniwala kasi, pag hinukay mo siya, maitim, sobrang maitim, tapos hindi siya malinaw. Pero katagalan din pala guys, pag hukayin mo siya ng hukayin, tapos lilinisin mo, lumilinaw yung tubig. So dito sila kumukuha ng iniinom nila. Ayan, nakikita nyo naman guys, diba? So dati tinanong ko si Kuya Naka kung bakit dito sila kumukuha ng iniinom nila. Tapos nakasagot niya sa akin, mas gusto daw nila yung pure water na iniinom kaysa sa mineral, kasi pag mineral daw may halong chemical na. Tapos isa pa, nagtitipid din sila kasi syempre wala silang hanap buhay. So dito sila kumukuha ng iniinom nila. Pero kung tutuusin guys, na nag-aalala ako kasi hindi sapat yung linis at pagsasala na ginagawa ng anak ni Kuya Naka or sila, kasi yung pag-process kasi ng pagkuha ng malinaw na tubig, malinis na tubig, marami pang process yan. Hindi yung ganyan lang na nilinisin lang tapos sasalayin sa damit na malinis. Hindi yun tama kasi. Kaya siguro maraming taong malalaki ang tiyan dito kasi tiwalang tiwala sila sa pag-inom ng tubig na gaya ng ginagawa nilang pag-process. So sa totoo lang, hindi pa naman ganun yan kalinis. Pwede siguro kung pakuluan nila mabuti, yun pwede pa. Pero alam ko talaga, kahit pakuluan yan, delikado pa rin kasi nakakalaki ng tiyan. Pero sa bagay, hindi ko rin sila masisi kung dito sila kumukuha ng tubig kasi syempre gusto rin nilang makatipid, lalo na wala silang hanap buhay dito. Mahirap ang buhay dito guys, na kita ko yung hirap ng buhay dito. So siguro kaya dito sila kumukuha para makatipid sila, tapos bawas gastos kasi marami din silang anak na binubuhay. Isa pa guys, pag dito ka nakatira, kailangan madiskarte ka. Kailangan lahat ng pagtitipid kaya mong gawin kasi mahirap kumita ng pera dito sa lugar na to, lalo na kung wala kang sakahan. Kailangan mo talagang dumiskarte kung paano mabuhay. Yan yung pamumuhay nila dito guys, yun yung nakikita ko dito. Saka isa pa guys, kung kayo makarating dito, makikita nyo yung pinagkukuhaan nila ng tubig. Sanay na sila sa balon, yung pinagkukuhaan nila ng tubig balon guys. Hindi guys, sa amin sa probinsya namin, pag pumunta kayo doon, ang makikita nyo pinagkukuhaan namin ng tubig, yung grapo, yung dibomba. Ayun guys, so wala pa akong nakikitang ganun dito sa Ipil, dito sa Mindanao. So kung bigyan man akong pagkakataon na ma-monetize dito guys at makasahod, yan yung talagang uunahin ko na pagbalik ko dito talaga guys. Tutuparin ko yung mga pangarap ko para sa kanila, yung makapag-donate ng grapo guys. Yun kasi malaking tulong yun, yung hindi na nila kailangan kukuha ng tubig sa ganitong paraan. So yun talagang gustong kong pangarap ko na gawin. So para sa mga followers ko dyan guys, or sa mga subscriber ko, sana i-share nyo, i-like and share nyo to guys, para lalo pang dumami yung followers ko, para lalong humaba yung watch hour ko, para ma-monetize ako dito guys. So para matulungan natin sila, kasi alam nyo, sa totoo lang, kaya gustong gusto ko silang tulungan kasi dito ko nakita yung hirap ng buhay. Kung mahirap sa amin, mas mahirap ang buhay dito. Walang hanap buhay dito kung hindi pagsasaka lang din. Tapos mababait yung mga tao dito guys, yung ititreat ka nila ng maayos, yung kahit di ka nila kaano-ano, papakitaan ka nila ng magandang asal. Tapos ang pinakanagustuhan ko dito guys, yung lagi ko silang nakikita na kahit sobrang hirap yung daan, maputik, nagagawa pa nilang ngumiti. Tapos mahilig din silang magsimba. Ayan, yan yung pinaka nagustuhan ko sa kanila guys, yung lagi silang nagsisimba. Ayan, nagbibigayan. So nakakatuwa isipin kasi syempre kahit mahirap ang buhay nila, nagbibigayan sila guys. So ayun lang guys, thank you for watching.